Naranasan mo na ba ang isang nakakagulat na pag-aalinlangan, isang bulong sa likuran ng iyong isip na nagtatanong sa iyong pag-unawa sa salita ng Diyos? Nakipagbuno ka ba ng mga sipi sa Biblia, nadarama ang bigat ng mga sinaunang batas na nag-aaway sa pagpapalaya ng mensahe ni Hesukristo? Marahil ang mga batas sa panjeta ng lumang tipan, partikular na ang pagbabawal laban sa baboy, ay iniwan kang nalilito at nagtatanong sa iyong pananampalataya. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagkain ng baboy? Ang sagot ay maaaring mabigla ka, at mas malalim ito kaysa sa naisip mo. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa pag-unlock ng isang mas malalim na pag-unawa sa biyaya ng Diyos, ang nagbabago na kapangyarihan ni Hesukristo, at ang totoong kahulugan ng espiritual na kadalisayan. Ang paglalakbay na ito ay magbubunyag ng kamanghamanghang katotohanan, isang paghahayag na magbubutas ng iyong pananaw sa pananampalataya at ang iyong kaugnayan sa Diyos. Maghanda na ang iyong pag-unawa sa banal na kasulatan ay ganap na revolusyon. Manatili sa akin, sapagkat kung ano ang ating pag-alis ng sama-sama ay magpapalakas ng iyong pananampalataya kay Jesus at bigyan ka ng kapangyarihan upang mabuhay ng isang buhay na ganap na sumuko sa kalooban ng Diyos. Tandaan, ang pananampalataya ay isang paglalakbay, at ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay pinakamahalaga. Simulan natin ang ating paggalugad sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga batas sa panjeta na matatagpuan sa lumang tipan. Sa Levitico Kapitulo 11, nakita namin ang isang detalyadong listahan ng mga malinis at marumi na hayop, na ang baboy ay malinaw na ipinagbabawal. Ang mga batas na ito, maingat na nakabalangka sa Biblia, ay hindi mga di makatwirang mga patakaran. Naglingkod sila ng isang mahalagang layunin sa buhay ng mga Israelita. Isipin ito bilang isang mano-manong banal na pagtuturo para sa isang napiling mga tao, isang paraan upang mapanatili ang kabanalan at itakda ang mga ito mula sa nakapalibot na mga pag-anong kultura. Ang mga paghihigpit sa panjeta na ito, na pinagtagpi sa tela ng kanilang pang-araw-araw na buhay, pinatibay ang kanilang pangako sa Diyos at nagsilbi bilang isang palaging paalala ng kanilang natatanging tipan sa Kanya. Ang lumang tipan, na puno ng mga pangako ng Diyos at ang mga kwento ng paglalakbay ng Kanyang bayan, ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagsunod at mga biyayang sumusunod. Ngunit ang mga batas na ito ay nagdaos ng isa pang layer ng kahulugan. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang mga regulasyong ito ay nag-aalok din ng mga benepisyo sa kalusugan, pagprotekta sa mga Israelita mula sa mga sakit na laganap sa kanilang oras. Ang Biblia, isang testamento sa karunungan at pag-aalaga ng Diyos, ay nag-aalok ng gabay hindi lamang para sa ating kaluluwa kundi pati na rin para sa ating pisikal na kagalingan. Isaalang-alang, halimbawa, ang kahalagahan ng kalinisan ay binigyang diin sa buong lumang tipan, isang testamento sa pag-aalala ng Diyos para sa pangkalahatang kalusugan ng Kanyang bayan. Ang pag-unawa sa lumang tipan ay naglalagay ng batayan para sa pag-unawa sa mga turo ni Jesus. Ngunit paano nauugnay ang mga sinaunang batas na ito sa mga turo ni Jesus, ang pangwakas na pagpapahayag ng pag-ibig at biyaya ng Diyos? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa sa puso ng bagay, na nagdadala sa amin sa susunod na mahalagang elemento ng aming paggalugad. Ang paglipat mula sa matalinong mga batas sa pagdidyeta ng lumang tipan hanggang sa mga turo ni Jesus ay isang mahalagang sandali sa pag-unawa sa ebolusyon ng relasyon ng Diyos sa sangkatauhan. Habang binibigyang diin ng lumang tipan ang panlabas na pag-obserba ng batas, isang detalyadong sistema ng mga patakaran na namamahala sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang jeta, ang bagong tipan na dinala sa isang malalim na paglilipat. Si Jesus, sa kanyang ministeryo, ay hindi lamang tinanggal ang mga batas sa lumang tipan, natupad niya sila. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Hindi niya pinansin ang mga ito bilang hindi nauugnay, sa halip, inihayag niya ang kanilang mas malalim na kahulugan sa espiritual. Isaalang-alang ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Inireseta ng batas na nagmamahal sa kapitbahay ng isang tao, ngunit pinalawak ni Jesus ang konsepto na ito upang sakupin kahit na ang mga itinuturing na mga kaaway, tagalabas, o marumi. Katulad nito, ang mga batas sa pagjeta, habang tila di makatwiran, ay sumisimbolo ng isang mas malalim na espiritual na prinsipyo, paghihiwalay mula sa kabastusan, isang pangako sa kabanalan. Ngunit si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga turo, ay binigyang diin ang kataas-taasang kalinisan sa panlabas na pagsang-ayon.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng isang malinis na puso, isang nabagong espiritu, sa mahigpit na pagsunod sa mga ritual na kasanayan. Hindi ito sasabihin na ang mga batas sa lumang tipan ay walang kahulugan. Naglingkod sila sa kanilang layunin sa kanilang oras, hinuhubog ang buhay at pananampalataya ng mga Israelita. Gayunpaman, ang pagdating ni Jesus ay minarkahan ng isang bagong panahon, isang panahon ng biyaya, kung saan ang diin ay lumipat mula sa panlabas na pagmamasid hanggang sa panloob na pagbabagong anyo. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling mga aksyon. Ibinahagi niya ang mga pagkain sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, itinuturing ng mga individual na marumi ayon sa pamantayan ng lumang tipan. Ang mga pakikipag-ugnay na ito ay hindi lamang mga pagtitipon sa lipunan, malalim silang mga gawa ng pagsasama, na nagpapakita ng walang hanggan na pag-ibig at pagtanggap ng Diyos. Ang tanong ng baboy, sa makatuwid, ay nagiging mas kaunti tungkol sa literal na pagkonsumo ng isang tiyak na hayop at higit pa tungkol sa espiritual na prinsipyo na kinakatawan nito. Ang pagbabawal laban sa baboy, at iba pang mga maruming hayop, malamang na nagsilbi ng isang praktikal na layunin sa isang oras ng limitadong pag-unawa sa kalinisan at sakit. Ngunit sa konteksto ng mga turo ni Jesus, ang focus ay lumilipat mula sa panlabas na kilos hanggang sa panloob na estado ng puso. Nagsusumikap ba tayo para sa espiritual na kadalisayan? Nagpapakita ba tayo ng pagmamahal at pakikiramay sa iba, anuman ang kanilang background o napansin na kalinisan? Ito ang mga tanong na tunay na mahalaga. Ang mga batas ng lumang tipan ay nagsilbi bilang isang hakbang na bato, na naghahanda ng daan para sa mas malalim na pag-unawa na inaalok ni Hesukristo. Ang mga ito ay isang sistema ng mga panlabas na patakaran na tumuturo sa tunay na layunin, isang relasyon sa Diyos batay sa pag-ibig, biyaya, at panloob na pagbabagong anyo. Sa makatuwid, ang mga turo ni Jesus ay hindi kumakatawan sa pagtanggi sa lumang tipan, ngunit isang katuparan at pagpapalalim ng espiritual na kahulugan nito. Ito ay isang paglipat mula sa isang sistema ng mga panlabas na patakaran sa isang buhay na ginagabayan ng panloob na paniniwala at ang pag-ibig ng Diyos. Ang pagbabagong ito ay ang puso ng mensahe ng Ebanghelyo, isang mensahe na nagbibigay kapangyarihan sa atin upang mabuhay ng isang buhay ng pananampalataya na hindi nakasalalay sa pamamagitan ng mahigpit na mga patakaran, ngunit sa pamamagitan ng isang pag-ibig na nagbabago sa atin mula sa loob. Ang paglipat na ito mula sa batas hanggang sa biyaya, mula sa panlabas na pagmamasid hanggang sa panloob na pagbabagong anyo, ay hindi kung wala ang pagiging komplikado nito. Maraming pakikibaka sa mga implikasyon ng pagbabagong ito, na nakikipag-ugnay sa tila pagkakasalungatan sa pagitan ng malinaw na mga direktiba ng lumang tipan at ang diin ng bagong tipan sa pag-ibig at biyaya. Ang tanong kung paano makipagkasundo ang dalawang pananaw na ito ay isang pangmatagalang teolohikal na debate, isa na humuhubog ng mga siglo ng pag-iisip at kasanayan sa relihiyon. Isaalang-alang, halimbawa, ang isyu ng pagsunod sa Sabbath. Ang lumang tipan ay maingat na binabalangkas ang mga patakaran na nakapaligid sa Sabbath, na binibigyang diin ang kahalagahan nito bilang isang araw ng pahinga at pagsamba. Ang paglabag sa mga patakarang ito ay nagdala ng mga makabuluhang kahihinatnan. Gayunpaman, si Jesus, sa kanyang ministeryo, ay gumaling sa Sabbath, na hinahamon ang mahigpit na interpretasyon ng batas. Ang kanyang mga aksyon ay hindi isang pagtanggi sa prinsipyo ng Sabbath rest at debosyon sa Diyos, ngunit ang isang muling pagkilala sa aplikasyon nito. Ipinakita niya na ang tunay na pagsunod sa Sabbath ay hindi nakasalalay sa isang mahigpit na ischedule ng mga pagbabawal, ngunit sa pagkilala sa likas na kabanalan ng buhay at ang patuloy na pangangailangan upang magpakita ng pakikiramay at awa. Ang kanyang mga aksyon ay nagtatampok ng espiritu sa likod ng batas, ang layunin nito na magsulong ng isang relasyon sa Diyos, sa halip na nakatuon lamang sa liham ng batas mismo. Katulad nito, ang konsepto ng kapatawaran ay nag-aalok ng isang malalim na halimbawa ng paglilipat na ito. Binibigyang diin ng lumang tipan ang kahalagahan ng hustisya at pagbabayad, na nagbabalangkas ng mga tiyak na parusa para sa iba't ibang mga pagsalangsang. Habang ang hustisya ay tiyak na mahalaga, binigyang diin ni Jesus ang walang hangganang katangian ng kapatawaran ng Diyos. Tinuruan niya tayo na patawarin ang iba, hindi bilang isang bagay na legal na obligasyon, ngunit bilang isang salamin ng sariling kaawa-awa na kalikasan ng Diyos. Ang kanyang talinghaga ng hindi nagpapatawad na lingkod ay malakas na naglalarawan sa puntong ito,
tinawag tayo upang palawakin ang parehong kapatawaran na natanggap natin mula sa Diyos sa mga taong nagkamali sa atin. Hindi ito upang sabihin na ang hustisya ay hindi nauugnay, sa halip, sabihin na ang kapatawaran, na nakaugat sa pag-ibig at pakikiramay, ay lumilipas lamang sa legal na pagbabayad. Bukod dito, ang konsepto ng kadalisayan mismo ay sumasailalim sa isang makabuluhang pagbabagong anyo. Ang lumang tipan ay nakikilala sa pagitan ng malinis at marumi, na nagtatag ng mga ritual at kasanayan upang mapanatili ang pisikal at espiritual na kadalisayan. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa isang lipunan na may limitadong pag-unawa sa kalinisan at sakit. Gayunpaman, ang mga turo ni Jesus ay lumampas sa panlabas na kadalisayan na ito, na binibigyang diin ang kahalagahan ng panloob na kalinisan, isang dalisay na puso, walang mali siya, inggit, at pagkukunwari. Hinamon niya ang pagkahumaling ng mga pariso sa mga panlabas na ritual, na itinampok ang kanilang pagkukunwari at kawalan ng tunay na pagkahabag. Binigyang diin niya na ang totoong kadalisayan ay nagmula sa isang nabagong puso, isang puso na puno ng pag-ibig sa Diyos at kapitbahay, anuman ang kanilang panlabas na hitsura o panlipunang katayuan. Ang panloob na kadalisayan na ito ay ang tunay na pundasyon ng isang matuwid na buhay, na mas makabuluhan kaysa sa anumang panlabas na ritual. Ang mga panlabas na ritual ay nagsilbi sa kanilang layunin, ngunit hindi nila inilaan na maging kapalit ng isang tunay na pagbabagong anyo ng puso. Ang mga implikasyon ng paglilipat na ito ay malayo, na nakakaapekto sa bawat aspeto ng ating buhay. Hinahamon natin ito na lumipat sa kabila lamang ng panlabas na pagsang-ayon sa isang buhay na tunay na pananampalataya, isang buhay na ginagabayan ng pag-ibig, pakikiramay, at isang malalim na pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Nanawagan ito para sa isang palaging pagsusuri ng ating mga puso, isang walang tigil na pagtugis sa panloob na pagbabagong anyo, at isang pangako sa pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa nagbabago na kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ang paglipat ng paradigma na ito mula sa panlabas na pag-obserba hanggang sa panloob na pagbabagong anyo ay nakakahanap ng karagdagang resonance sa mga turo ni Jesus sa Sabbath. Ang lumang tipan ay maingat na binabalangkas ang mga regulasyon na nakapalibot sa Sabbath, na binibigyang diin ng pahinga at pagpipigil sa trabaho. Habang ang prinsipyo ng pahinga ay nananatiling mahalaga, hinamon ni Jesus ang mahigpit na interpretasyon at legal na aplikasyon ng mga batas sa Sabbath. Pinagaling niya ang mga may sakit at nagsagawa ng mga gawa ng pakikiramay sa Sabbath, na pinagtutuunan na ang pagpapakita ng awa at pagpapagaan ng pagdurusa ay mga gawa ng pagsamba na huminto sa mahigpit na pagsunod sa liham ng batas. Ang kanyang mga aksyon ay hindi isang pagtanggi sa layunin ng Sabbath, ngunit sa halip isang malalim na muling pag-iinterpretasyon ng espiritu nito, isang pagkilala na ang pakikiramay at mapagmahal na kabaitan ay mga mahalagang sangkap ng tunay na pagsamba. Ang Sabbath, sa pinakapangit na anyo nito, ay hindi lamang isang araw ng pahinga mula sa paggawa, ngunit isang araw ng pahinga para sa kaluluwa, isang oras para sa pagmuni-muni, pakikipag-ugnay sa Diyos, at ang pagpapalawak ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Ang mga aksyon ng kanyang mga alagad ng pag-aagaw ng butil sa Sabbath, isang kilos na itinuturing na labag sa batas ng ilang mga pariso, ay nagtatampok ng pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at ng liham ng batas. Ang pagtatanggol ni Jesus sa kanilang mga aksyon ay binibigyang diin ang prioridad ng pangangailangan ng tao sa mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Ang konsepto ng pagiging alagad ay sumasailalim din sa isang radikal na pagbabagong anyo. Ang lumang tipan ay madalas na naglalarawan ng isang relasyon sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng napiling tao, na binibigyang diin ang pagsunod at pagsunod sa batas bilang pangunahing mga marker ng katapatan. Si Jesus, gayunpaman, muling tukuyin ang pagiging alagad bilang isang relasyon ng pag-ibig at pangako, na nailalarawan sa pamamagitan ng hindi makasariling paglilingkod at radikal na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tinawag niya ang kanyang mga tagasunod hindi lamang upang sundin ang mga utos, kundi ang sumunod sa kanya, upang isama ang kanyang mga turo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at maging buhay na mga embodiment ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ito ay nagsasangkot ng isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagbabagong anyo, isang paglalakbay ng pananampalataya na minarkahan ng parehong tagumpay at pakikibaka. Ang talinghaga ng mga talento ay naglalarawan ng patuloy na proseso ng paglago at responsibilidad na likas sa totoong pagiging alagad.
Ang diin ay hindi lamang sa pagkamit ng isang tiyak na antas ng pagsunod ngunit sa paggamit ng mga regalo at mapagkukunan na ibinigay ng Diyos para sa pagpapabuti ng iba at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Isaalang-alang din, ang pagbabagong anyo ng konsepto ng pamayanan. Ang lumang tipan ay madalas na naglalarawan ng isang malakas na diin sa napiling bansa ng Israel, na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga tagaloob at tagalabas. Habang umiira lang isang pakiramdam ng pamayanan, ang mga hangganan ay madalas na mahigpit na tinukoy. Gayunman, ipinang-aral ni Jesus ang isang mensahe ng radikal na pagiging inclusivity, pagpapalawak ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, kaakibat na relihiyon, o mga nakaraang paglabag. Niyakap niya ang marginalized at outcast, kumain ng mga kolektor ng buwis at mga makasalanan, at hinamon ng mga pamantayan sa lipunan sa kanyang oras. Ang radikal na pagkakasama na ito ay bumubuo ng batayan ng pamayanang Kristiyano, isang pamayanan na nailalarawan sa pamamagitan ng pag-ibig, pagtanggap, at suporta sa isa't isa. Ito ay isang pamayanan na lumampas sa mga hangganan ng etniko, kultura, at panlipunan, na pinagsama ng isang ibinahaging pananampalataya kay Hesukristo at isang karaniwang pangako sa pamumuhay ng kanyang mga turo. Ang pagpapalawak ng pamayanan na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos na sumasaklaw sa lahat ng sangkatauhan, isang pag-ibig na walang alam na mga limitasyon o pagbubukod. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano ay malakas na naglalarawan sa puntong ito, na lumilipas sa tradisyonal na mga hangganan ng etniko at panlipunang paninindigan upang maipakita ang universal na katangian ng pag-ibig at pakikiramay. Ang radikal na paglipat sa mga turo ni Jesus ay umaabot sa mismong pag-unawa sa Diyos mismo. Ang lumang tipan ay madalas na naglalarawan ng isang Diyos na kapwa marilag at malalayo, isang makapangyarihang pagkatao na ang puot ay madaling mapuko at ang hustisya ay madalas na malubha. Habang kinikilala ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos, inihayag ni Jesus ang isang Diyos ng walang tigil na pag-ibig, pakikiramay, at kapatawaran. Ang Diyos na ito ay hindi lamang isang malayong hukom, ngunit ang isang mapagmahal na Ama na aktibong naghahanap ng nawala, yamakap sa nagsisisi, at nag-aalok ng walang pasubatang biyaya. Ang talinghaga ng Prodias na anak na lalaki ay maganda ang naglalarawan ng malalim na paglilipat na ito, na nagpapakita ng walang hanggan na pag-ibig ng isang ama para sa isang masungit na anak na lalaki, isang pag-ibig na higit sa lahat ng mga inaasahan at pinatawad kahit na ang pinakamabigat na mga pagkakamali. Ang paglalarawan ng Diyos bilang isang mapagmahal at mapagpatawad na Ama ay malalim na nakakaapekto sa pag-unawa sa banal at muling tukuyin ang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos. Lumipat ito mula sa isang legalistic at takot na batay sa relasyon sa isa na nailalarawan sa pamamagitan ng tiwala, lapit, at walang kondisyon na pag-ibig. Ang radikal na reimagining ng kalikasan ng Diyos ay nakakahanap ng karagdagang pagpapahayag sa diin ni Jesus sa panalangin. Ang lumang tipan ay madalas na naglalarawan ng panalangin bilang isang formal na ritual, na madalas na kinasasangkutan ng mga tiyak na handog at inireseta ng mga form ng pagsusumamo. Habang kinikilala ni Jesus ang kahalagahan ng formal na panalangin, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng taos-puso, personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ng Panginoon, isang modelo ng panalangin na itinuro ni Jesus, ay simpleng ngunit malalim, na sumasalamin sa isang malalim na pagpapalagayang loob sa Ama. Binibigyang diin ito ang isang diwa ng pagpapakumbaba, pag-asa, at tiwala sa patunay ng Diyos. Ang sariling buhay ng panalangin ni Jesus, tulad ng inilalarawan sa mga ebanghelyo, ay naghahayag ng isang palaging pakikipag-ugnayan sa Diyos, na minarkahan ng mga sandali ng matinding lapit, malalim na kalungkutan, at walang tigil na pananampalataya. Itinuturo niya ang kanyang mga alagad hindi lamang upang magbigkas ng mga panalangin ngunit upang makisali sa isang patuloy na pag-uusap sa Diyos, isang relasyon na nailalarawan sa pamamagitan ng katapatan, kahinaan, at walang tigil na tiwala. Ang personal at matalik na pamamaraan na ito sa panalangin ay binibigyang diin ang pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng isang relasyon sa Diyos, isang relasyon na humuhubog sa mga saloobin, kilos, at napakapagkatao. Bukod dito, isaalang-alang ang pagbabagong anyo ng konsepto ng kaligtasan. Ang lumang tipan ay madalas na binibigyang diin ang pagsunod sa batas bilang pangunahing paraan ng paggamit ng katwiran at pagkakaroon ng pabor ng Diyos.
Habang kinikilala ang kahalagahan ng pagsunod, si Jesus ay nagtatanghal ng ibang landas sa kaligtasan, isang landas na nakaugat sa pananampalataya at biyaya. Binibigyang diin niya ang inisyatibo ng Diyos sa pagpapalawak ng kaligtasan sa sangkatauhan, isang regalo na malayang inaalok at natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang konsepto ng biyaya, kaya sentro ng teolohiya ng Kristiyano, ay isang radikal na pag-alis mula sa legalistikong diskarte na laganap sa lumang tipan. Binibigyang diin nito ang walang pag-ibig na pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang pagpayag na magpatawad at ibalik ang mga bumabalik sa Kanya sa pagsisisi. Ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus ay mga mahalagang kaganapan sa pag-unawa na ito ng kaligtasan, na kumakatawan sa pangwakas na kilos ng pag-ibig ng Diyos at ang pagtatapos ng Kanyang plano para sa pagtubos ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, pagkakasundo sa Diyos, at ang pangako ng buhay na walang hanggan, isang regalo na malayang ibinigay, hindi nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ang malalim na paglipat na ito sa pag-unawa sa kaligtasan sa panimula ay muling ibinalik ang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos, na lumayo sa isang transactional model sa isang nailalarawan sa pamamagitan ng biyaya, kapatawaran, at walang pasubatang pag-ibig. Ang pagbabagong ito ng paradigma, mula sa isang tipan batay sa batas hanggang sa isang saligan sa biyaya, ay malalim na naapektuhan ang pag-unawa sa hustisya ng Diyos. Ang lumang tipan ay madalas na inilalarawan ang hustisya ng Diyos bilang nagbabalik, na binibigyang diin ang parusa sa maling paggawa at ang mahigpit na pagpapatupad ng banal na batas. Habang kinikilala ang katotohanan ng paghuhukom ng banal, ipinakita ni Jesus ang isang mas nakakainis at mahabagin na pag-unawa sa hustisya. Ang kanyang mga turo sa kapatawaran, pakikiramay, at awa ay hamon ang pinasimpleng paniwala ng isang mata para sa isang mata. Halimbawa, ang talinghaga ng alibughang anak na lalaki, ay malakas na naglalarawan ng walang hanggan na kakayahan ng Diyos para sa kapatawaran at pagpapanumbalik, kahit na sa harap ng malalim na pagkakanulo ang talinghaga na ito ay nagtatampok ng pagbabago ng kapangyarihan ng pagsisisi at ang labis na biyaya na inaalok ng isang mapagmahal na ama. Ang sariling pagpayag ni Jesus na patawarin ang kanyang mga mang-uusig, kahit na ang pagtitiis ng hindi maisip na pagdurusa sa krus, ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa ng hustisya na ito. Ang kanyang diin sa pag-ibig sa mga kaaway ng isang tao, isang tila paradoxical na utos, ay binibigyang diin ng radikal na kalikasan ng hustisya ng Diyos, isang hustisya na lumilipas sa pagbabayad at yamakap sa pagkakasundo. Ang pag-unawa sa hustisya ay gumagalaw na lampas lamang sa parusa upang mapalawak ang pagpapanumbalik, pagpapagaling, at pangwakas na layunin ng pagbabago ng mga puso at isipan. Ang mga implikasyon ng nabagong pag-unawa na ito ng Diyos ay umaabot sa pamayanang Kristiyano mismo. Ang unang iglesia, na ipinanganak mula sa radikal na mensahe ni Jesus, radikal na muling tukuyin ang konsepto ng pamayanan. Sa halip na tinukoy ng mga hangganan ng etniko o panlipunan, ang maagang pamayanang Kristiyano ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging inclusivity nito, na yamakap sa mga tao mula sa magkakaibang mga background at panlipunang strata. Ang diin sa pag-ibig, kapatawaran, at suporta sa isa't isa ay nagtaguyod ng isang pakiramdam ng pag-aari at pagkakaisa na lumampas sa mga dibisyon sa lipunan. Ang mga gawa ng kawanggawa, pagkahabag, at paglilingkod ay naging mga tanda ng unang simbahan, na sumasalamin sa nagbabago na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang radikal na pagkakasama na ito ay hinamon ng umiiral na mga pamantayan sa lipunan ng oras at nagsilbi bilang isang malakas na saksi sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pangako ng maagang simbahan sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan, pag-aalaga sa mahihirap at marginalized, at ang pagpapalawak ng mabuting pakikitungo sa mga estranghero ay nakatayo sa kaibahan sa madalas na eksklusibo at hierarchical na istruktura ng iba pang mga relihiyoso at panlipunang grupo. Ang aspeto ng komunal na ito ng Kristyanismo, na malalim na nakaugat sa mga turo at halimbawa ni Jesus, ay patuloy na isang mahalagang sangkap ng pananampalataya at kasanayan ng Kristiyano, na nag-aalok ng isang malakas na pangitain ng isang makatarungan at mahabagin na lipunan. Ang pangitain na ito, na may saligan sa pag-ibig at suporta sa isa't isa, ay nagbibigay ng isang nakakahimok na alternatibo sa madalas na nakahiwalay at eksklusibong mga puwersa na laganap sa mundo.
Ang radikal na pagkakasunod-sunod ng simbahan ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng pagbabagong anyo ng isang pananampalataya na nakasentro sa pag-ibig, biyaya, at pagtanggap ng walang kondisyon. Gayunpaman, ang radikal na pagkakasama na ito, gayunpaman, ay hindi walang mga hamon. Ang unang iglesia ay nahaharap sa makabuluhang pagsalungat, kapwa mula sa loob at wala. Ang mga panloob na dibisyon ay lumitaw sa mga teolohikal na interpretasyon at kasanayan, na humahantong sa mga schism at salungatan. Ang mga panlabas na panggigipit mula sa Roman Empire, na madalas na tiningnan ng Kristyanismo bilang isang banta sa subversive, na nagresulta sa mga panahon ng matinding pag-uusig. Ang mga Kristiyano ay sumailalim sa pagkabilanggo, pagpapahirap, at pagpapatupad para sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, kahit na sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa na ito, nagtitiyaga ang unang iglesia, na nagpapakita ng kapansin-pansin na pagiging matatag at walang tigil na pangako sa mga pangunahing halaga nito. Ang ibinahaging pagdurusa, walang kabuluhan, pinalakas ang mga bono ng pamayanan, na nagpapasulong ng mas malalim na pakiramdam ng pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Ang mga kwento ng mga unang martir na Kristiyano, na kusang nahaharap sa kamatayan sa halip na talikuran ang kanilang pananampalataya, ay nagsisilbing malakas na mga testamento sa pagbabago ng kapangyarihan ng paniniwala. Ang kanilang walang tigil na pag-aalay sa kanilang mga prinsipyo, kahit na sa harap ng matinding kahirapan, ay nakatayo bilang isang malakas na halimbawa ng pananampalataya sa pagkilos. Ang pangako ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay lumampas sa panloob na pamayanan nito. Aktibo itong nakikibahagi sa mga gawa ng kawanggawa at serbisyo, paglilingkod sa mga pangangailangan ng mahihirap, may sakit, at marginalized. Ang pangakong ito ay nagmula sa isang malalim na pag-unawa sa pag-ibig at pakikiramay ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan, anuman ang katayuan sa lipunan o background. Ang pag-aalala ng maagang simbahan para sa mahihirap at mahina ay malinaw na inilalarawan sa aklat ng mga gawa, na nagsasalaysay ng maraming mga pagkakataon ng pagbabahagi ng mga mapagkukunan at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi lamang ito isang pagsisikap ng kawanggawa, ito ay isang pangunahing pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, na sumasalamin sa isang paniniwala na ang lahat ng tao ay nilikha sa imahe ng Diyos at karapat-dapat sa dignidad at paggalang. Bukod dito, ang diskarte ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay hinamon ng umiiral na mga hierarchies ng lipunan ng Imperyo ng Roma. Ang imperyo ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mahigpit na sistema ng klase, na may makabuluhang pagkakaiba sa kayamanan at kapangyarihan. Gayunman, binigyang diin ng Kristyanismo ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Ang radikal na egalitarianism na ito ay hinamon ng itinatag na kaayusang panlipunan at nag-alok ng isang malakas na alternatibong pangitain ng lipunan, isabatay sa pag-ibig, hustisya, at paggalang sa isa't isa. Ang pagiging inclusivity ng maagang simbahan, ang pagtanggi nito sa mga hierarchies ng lipunan, at ang pangako nito sa paglilingkod sa marginalized, ay bumubuo ng isang malalim na kritikal na panlipunan na sumasalamin ng higit pa sa agarang pamayanan nito. Ang pagpuna na ito, na nakabase sa mga turo ni Jesus, ay patuloy na sumasalamin sa mga nagsisikap para sa isang mas makatarungan at pantay na mundo. Ang pamana ng unang simbahan ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng pagbabagong anyo ng potensyal ng pananampalataya, hindi lamang bilang isang pribadong bagay ng individual na paniniwala, ngunit bilang isang malakas na puwersa para sa pagbabago sa lipunan at isang catalyst para sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mahabagin na lipunan. Ang halimbawa ng mga unang Kristiyano ay nagbibigay ng isang nakakahimok na modelo para sa mga naghahangad na lumikha ng isang mundo kung saan ang pag-ibig, hustisya, at pakikiramay ay mananaig. Ang kanilang walang tigil na pangako sa kanilang pananampalataya, maging sa harap ng pag-uusig, ang kanilang radikal na pagkakasundo, at ang kanilang malalim na pangako sa hustisya sa lipunan ay nananatiling isang malakas na inspirasyon sa mga darating na henerasyon. Ang kanilang kwento ay nag-aalok ng isang malakas na paalala na ang pananampalataya ay maaaring maging isang lakas ng pagbabagong anyo, na humuhubog hindi lamang sa mga individual na buhay kundi pati na rin ang mga istruktura at sistema ng lipunan. Ang kapangyarihang nagbabago na ito ay hindi lamang naipakita sa mga magagandang kilos, ngunit din sa pang-araw-araw na pagkilos ng mga ordinaryong mananampalataya. Isaalang-alang, halimbawa, ang pagsasanay ng mga unang Kristiyano ng pagbabahagi ng kanilang mga pag-aari.
Inilalarawan ng aklat ng mga gawa ang isang pamayanan kung saan ang mga mapagkukunan ay napul at ipinamamahagi ayon sa pangangailangan, isang radikal na pag-alis mula sa mapagkumpetensyang individualismo na nagpakilala sa lipunang Romano. Ang pamayanang pangkomunidad na ito ay hindi lamang isang bagay ng pagiging praktiko, ito ay isang malalim na pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, isang nasasalat na pagpapakita ng kanilang paniniwala sa kapatiran at kapatid ng lahat ng mga mananampalataya. Ang ibinahaging buhay na ito, na nailalarawan sa pamamagitan ng suporta sa isa't isa at pag-asa, ay nakatayo sa kaibahan sa umiiral na mga istrukturang panlipunan na binigyang diin ang hierarchy at pag-iingat sa sarili. Hinamon nito ang mismong mga pundasyon ng lipunang Romano, na nag-aalok ng isang alternatibong modelo ng samahang panlipunan batay sa pag-ibig, pakikiramay, at kapwa-responsibilidad. Ang pangako ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay pinalawak din sa diskarte nito sa paglutas ng salungatan. Sa isang mundo na madalas na nailalarawan sa karahasan at pagbabayad, ang mga unang Kristiyano ay nagwagi sa isang iba't ibang diskarte, na binibigyang diin ng kapatawaran, pagkakasundo, at hindi marahas na pagtutol. Ang pamamaraang ito, na nakaugat sa mga turo ni Jesus, ay isang malakas na hamon sa nangingibabaw na kultura ng Roman Empire. Ang diin sa pag-on ng iba pang pisngi, sa pagmamahal sa mga kaaway ng isang tao, at sa paglutas ng mga salungatan sa pamamagitan ng mapayapang paraan, ay hindi lamang isang moral na kahalagahan kundi pati na rin isang malakas na diskarte para sa pagbabagong anyo ng lipunan. Nagbigay ito ng isang nakakahimok na alternatibo sa siklo ng karahasan at paghihiganti na madalas na nailalarawan ang mga relasyon sa interpersonal at intergroup. Maraming mga makasaysayang account ang naglalarawan ng pangako ng mga unang Kristiyano sa mapayapang resolusyon ng salungatan, na nagpapakita ng pagbabago ng kapangyarihan ng kanilang pananampalataya sa pagkilos. Bukod dito, ang pag-unawa ng maagang simbahan tungkol sa hustisya sa lipunan ay lumampas sa agarang pangangailangan ng mga miyembro nito. Ito ay aktibong nakikibahagi sa mapaghamong kawalan ng katarungan saan man nakatagpo ito, kung sa pamamagitan ng pagtataguyod para sa mga karapatan ng mga inaapi, pagsasalita laban sa pagkaalipin, o pagtataguyod ng mga kasanayan sa etikal na negosyo. Ang mga unang Kristiyano ay hindi pasibo natatanggap ng kawalang katarungan sa lipunan, sila ay mga aktibong ahente ng pagbabago, nagtatrabaho upang lumikha ng isang mas makatarungan at pantay na mundo. Ang aktibong pakikipag-ugnay na ito ay hindi laging madali, madalas itong dumating sa isang mahusay na personal na gastos. Maraming mga naunang Kristiyano ang nahaharap sa pag-uusig, pagkabilanggo, at maging ang pagkamartir para sa kanilang pananampalataya at ang kanilang pangako sa hustisya sa lipunan. Gayunpaman, ang kanilang hindi nagbabago na dedikasyon sa kanilang mga prinsipyo ay binibigyang diin ang malalim na pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya, na nagpapakita na ang paniniwala ay maaaring maging isang malakas na catalyst para sa pagbabago sa lipunan kahit nasa harap ng matinding kahirapan. Ang kanilang katapangan at nababanat ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa para sa mga nagsisikap na lumikha ng isang mas makatarungan at pantay na mundo ngayon. Ang kanilang mga aksyon ay nakatayo bilang isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya upang magbigay ng inspirasyon at mag-udyok sa mga individual na magtrabaho para sa isang mas mahusay na hinaharap. Ang pamana ng unang simbahan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga paggalaw para sa hustisya sa lipunan sa buong mundo, isang testamento hanggang sa walang hanggang kaugnayan ng kanilang mensahe ng pag-ibig, pakikiramay, at pagkakapantay-pantay. Ang kanilang halimbawa ay naghahamon sa atin upang suriin ang ating sariling buhay at isaalang-alang kung paano tayo maaaring mag-ambag sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Ang pangako ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay hindi lamang isang bagay ng mga abstract na prinsipyo ng teolohiko, malalim itong naka-embed sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kasanayan. Isaalang-alang, halimbawa, ang kanilang radikal na diskarte sa pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Ang mga Gawa Kapitulo 2 ay sikat na naglalarawan sa maagang pamayanang Kristiyano na magkakatulad sa lahat ng mga bagay, na nagbabahagi ng kanilang mga pag-aari ayon sa kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang ito isang ideal na utopian, ito ay isang buhay na katotohanan, isang nasasalat na pagpapahayag ng kanilang paniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga naniniwala at ang kanilang pagtanggi sa malawak na pagkakaiba-iba ng ekonomiya na laganap sa lipunang Romano.
Ang pagbabahagi ng komunal na ito ay hinamon ng umiiral na mga istruktura ng kuryente at nag-alok ng isang praktikal na alternatibo sa isang sistema na inuuna ang akumulasyon ng kayamanan at pagkakaroon ng individual. Habang ang tumpak na mga mekanismo at lawak ng pagbabahagi ng komunal na ito ay nananatiling debate ng mga iskolar, ang mga makasaysayang account ay tumuturo sa isang makabuluhang paglipat sa mga relasyon sa lipunan at pang-ekonomiya sa loob ng mga unang pamayanang Kristiyano. Ang radikal na muling pamamahagi ng mga mapagkukunan ay nagbigay ng isang malakas na halimbawa ng kung paano ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga konkretong pagkilos tungo sa hustisya sa ekonomiya, na nagpapakita na ang isang makatarungang lipunan ay hindi lamang isang malayong pag-asa ngunit isang nasasalat na posibilidad. Bukod dito, ang pakikipag-ugnayan ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay pinalawak sa pag-aalaga nito sa marginalized at mahina. Sa isang lipunan na madalas na napabayaan o malinaw na inaabuso ang mahihirap, may sakit, matatanda, at naulila, aktibong hinahangad ng mga unang Kristiyano na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagtatag sila ng mga institusyon tulad ng mga ospital at mga naulila, na nagbibigay ng pangangalaga at suporta para sa mga madalas na hindi kasama sa pangunahing lipunan. Ang praktikal na pagpapakita ng pakikiramay ay hindi lamang isang gawa ng kawanggawa, ito ay isang malakas na hamon sa umiiral na mga pamantayan sa lipunan at isang testamento sa kanilang paniniwala sa likas na dignidad ng bawat tao. Ang mga unang Kristiyano ay hindi lamang nangangaral tungkol sa pag-ibig at pakikiramay, nabuhay nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan at kilos, na nagpapakita ng pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang mga gawa ng serbisyo na ito ay hindi nakakulong sa kanilang mga agarang pamayanan, nagpalawak sila sa mga lampas sa kanilang bilog, na sumasalamin sa isang pangako sa isang mas malawak na pangitain ng responsibilidad sa lipunan. Ang advokasya ng mga unang Kristiyano para sa inaapi na pinalawak sa kanilang pagsalungat sa pagkaalipin, isang malalim na nasusunog na institusyon ng lipunang Romano. Habang hindi pantay na pag-aalis, maraming mga unang Kristiyano ang aktibong hinamon ang pagsasagawa ng pagkaalipin, na nagbibigay ng kanlungan sa mga alipin na tumatakbo at nagsusulong para sa makataong paggamot ng mga inalipin. Ang kanilang mga pagsisikap, habang madalas na banayad at hindi direkta dahil sa mga panganib na kasangkot, ay kumakatawan sa isang malaking hamon sa malalim na nakatagong mga istruktura ng kapangyarihan na nakinabang mula sa institusyon ng pagkaalipin. Ang kanilang mga aksyon, gayunpaman maliit ay maaaring tila sa pag-retrospect, nag-ambag sa isang lumalagong kamalayan ng kawalan ng katarungan ng pagkaalipin, na naglalagay ng daan para sa mga paggalaw sa hinaharap. Ang matapang na tindig na ito ay nagtatampok ng pangako ng maagang simbahan sa hamon kahit na ang pinakamalalim na nasusunog na mga anyo ng kawalang katarungan sa lipunan, na nagpapakita na ang pananampalataya ay maaaring magbigay ng moral na impetus para sa pagharap kahit na ang pinakamalakas at nakatagong mga sistema ng pang-aapi. Ang kanilang pamana ay nagsisilbing paalala na ang pakikipaglaban para sa hustisya sa lipunan ay madalas na isang mahaba at mahirap na pakikibaka, na nangangailangan ng katapangan, nababanat, at walang tigil na pangako sa mga prinsipyo ng isang tao. Ang karanasan ng maagang simbahan ay nagpapaalala sa amin na kahit na ang mga maliliit na kilos ng paglaban ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa paglipas ng panahon. Ang pangako sa hustisya sa lipunan ay hindi lamang isang bagay ng mga individual na gawa ng kawanggawa, ito ay pinagtagpi sa mismong tela ng kanilang buhay sa komunal. Ibinahagi ng mga unang Kristiyano ang kanilang mga mapagkukunan, na nagsasanay ng isang anyo ng pagkakapantay-pantay sa ekonomiya na hinamon ng malawak na pagkakaiba-iba ng kayamanan sa loob ng lipunang Romano. Ang mga gawa tulad ng pagbabahagi ng mga pagkain, na inilarawan sa aklat ng mga gawa, ay hindi lamang mga pagtitipon sa lipunan, ang mga ito ay nasasalat na ekspresyon ng kanilang paniniwala sa isang ibinahaging pamayanan kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat. Ang pamumuhay na pangkomunidad na ito, isang radikal na pag-alis mula sa umiiral na mga pamantayan sa lipunan, ay nag-alok ng isang malakas na alternatibong modelo ng organisasyong pang-ekonomiya, ang isa batay sa suporta sa isa't isa at ibinahaging responsibilidad kaysa sa individual na akumulasyon ng kayamanan. Ang pagsasanay na ito ay hinamon ng mismong mga pundasyon ng sistemang pang-ekonomiyang Romano, na nagpapakita na ang ibang, mas makatarungan, ang pagkakasunod-sunod ng ekonomiya ay posible.
Ang pakikipag-ugnayan ng maagang simbahan sa hustisya sa lipunan ay nagsasangkot din ng muling pagsasaayos ng mga istruktura ng kuryente. Hindi tulad ng hierarchical at madalas na mga istrukturang awtoridad ng lipunang Romano, binigyang diin ng unang iglesia ang isang mas egalitarian na modelo ng pamumuno. Habang may mga pinuno at guro, ang diin ay sa ibinahaging pagpapasya at paggalang sa isa't isa, isang makabuluhang pag-alis mula sa sentralisado at madalas na mapang-api na mga istruktura ng kapangyarihan ng Roman Empire. Ang diin na ito sa ibinahaging pamunuan ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pamayanan at pagpapalakas, na naiiba ang kaibahan sa mga top-down na istruktura na nailalarawan ang lipunang Romano. Ang modelong ito ng ibinahaging kapangyarihan, kahit na hindi palaging perpektong natanto, ay nag-aalok ng isang malakas na alternatibo sa nangingibabaw na mga istruktura ng kapangyarihan ng panahon, na nagpapakita na ang mga lipunan lamang ay maaaring maitayo sa mga prinsipyo ng pakikipagtulungan at ibinahagi ang responsibilidad sa halip na dominasyon at kontrol. Bukod dito, ang pangako ng mga unang Kristiyano sa hustisya sa lipunan ay lumampas sa kanilang agarang pagkilos, ipinagbigay alam nito sa kanilang pag-unawa sa mundo at ang kanilang lugar sa loob nito. Ang kanilang paniniwala sa isang makatarungan at mapagmahal na Diyos ay nagbigay ng moral na balangkas para sa kanilang mga aksyon, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na hamanin ang kawalan ng katarungan saan man nila ito nahanap. Ang kanilang pananampalataya ay hindi isang pasibo na paniniwala, ito ay isang malakas na puwersa na nagtulak sa kanila na kumilos, na nagpapakita na ang pananampalataya ay maaaring maging isang catalyst para sa pagbabago sa lipunan. Ang koneksyon na ito sa pagitan ng pananampalataya at pagkilos ay mahalaga sa pag-unawa sa kontribusyon ng maagang simbahan sa katarungang panlipunan. Ito ay hindi lamang isang bagay ng relihiyosong kabanalan, ito ay isang malalim na paniniwala na ang kanilang pananampalataya ay humiling ng isang pangako sa hustisya at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ang malakas na kombinasyon ng pananampalataya at pagkilos ay nagsisilbing isang nakakahimok na halimbawa para sa mga kontemporaryong paggalaw na nagsusumikap para sa katarungang panlipunan. Ang kanilang pamana ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay maaaring maging mapagkukunan ng lakas, inspirasyon, at pagganyak sa paglaban para sa isang mas makatarungan at pantay na mundo. Sa conclusion, ang pangako ng unang iglesia sa hustisya sa lipunan, na maliwanag sa kanilang radikal na pagbabahagi ng mga mapagkukunan, mga istruktura ng pamumuno ng egalitarian, at aktibismo na hinihimok ng pananampalataya, ay nagbibigay ng isang nakakahimok na modelo para sa mga kontemporaryong paggalaw na nagsusumikap para sa isang mas pantay na mundo. Ang kanilang pamana ay naghahamon sa atin na muling pagsasaayos ng mga sistemang pang-ekonomiya, mga istruktura ng kapangyarihan, at ang mismong ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pagkilos, na nagpapaalala sa atin na ang isang makatarungang lipunan ay hindi lamang isang mainam na utopian, ngunit isang nasasalat na posibilidad na na-fueled ng ibinahaging responsibilidad, pamunuan ng pakikipagtulungan, at walang tigil na pagkumbinsi.